43. Ayan. So, dyan po iikot yung ating pong message. So, ano po yung makukuha din po nating lesson? Ano po ba ang makakita natin dito sa kalagayan ng dalawa pong character sa Biblia? Ako. So, kung titignan po natin sa Book of Mark, chapter 5, verse 1 to 19, yung background po niyan ay mayroong pinali si Kristo na isang lalaking inaaniban ng demonyo. At ang pangalan ng demonyo ito ay Pulutong. Ibig sabihin, marami sila. Marami sila. At nung makita ng inaaniban ng isang binata, ang ating Panginoon, tumatakbo siya, natatakot sila. Kasi alam nilang makapangyarihan ng Panginoon. So, nung dumating si Kristo at kinausap yung Pulutong, yung napakaraming demonyo na sumagot sa katawan ng isang tao, ang nagsuggest sila, talagang nakiusap pa sila sa Panginoon na huwag silang palayasin sa lugar na ito. Ito po kasing lalaki na inaaniban ay gabi't araw sinasaktan ng kanyang sarili. So, iba't ibang mga demonyo ang kumukontrol sa kanyang katawan. So, ibig sabihin, pag sinabing Pulutong, napakarami, mga libo. Alam niyo po, na after noon, sinabi ng mga Pulutong na yun, na kung kami yung policy, dalhin mo na lang kami doon sa malaking kawan ng baboy. So, ginawa ni Kristo yun, yung mga baboy, yung mga demonyo, sumani doon sa mga baboy. And then, itong mga baboy, nagpakalunod doon sa dagat. So, anong nangyari dito sa lalaki? Gumaling yung lalaki, and ang gusto niya pa nga, sumama siya kay Kristo. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka maring sumama. Magandang gawin mo, ipahayag mo kung anong kadakilang pag-ibig o miracles na ginawa sa iyo ng Panginoon at ibahagi mo sa iyong mga kababayan. Ayan po. So yun po yung background. After noon, umalis ulit sila. Ano po? So, sa Marcos chapter 5 verse 20 to 22 na binasa po ng ating kapatid na si Brother Levi, ang sabi po dito ay, at siya'y yumaon ng kanyang lakad at nagpasimulang niyayat sa Decapolis kung gaano mga bagay ang sa kanyang ginawa ni Jesus at nakakakaan lahat ng mga tao. At nang si Jesus ay muling makatawid sa dawang sa kabilang ibayo, ay nakikisan sa kanyang lubang maraming tao. At siya ay nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nangangalang Jairo. At pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Ayan. So, after po nun, umalis sila. Pagkabit nila, ay sinalubong sila ng maraming tao. Sabi doon sa lugar na yun, marami na pong naniniwala tungkol kay Kristo. Kasi kung di ka naniniwala, hindi siya sasalubungin ng mga maraming tao eh. Hindi siya paniniwalaan na siya nagpapagaling na mayroong mga sakit. Pero yung isa pong pinuno sa sinagoga o doon sa church na siya ay namamahala, si Jairo, ay nagpatira pa. So anong dahilan bakit siya ay nagpatira pa sa harapan ng ating Panginoon? So bago tayo magpatuloy, pray ko muna tayo mga kapatid. Tayo manalangin. Muli Panginoon Diyos, papuri at pasasalamat Panginoon na siya po namin binabalik sa iyong dakilang pangalan. Sa mga oras na ito Panginoon ay mag-aaral muli kami ng iyong salita. Ang pangunguna ng banal na Espiritu siya po patuloy namin maranasan. Gamitin mo ko na iyong lingkod upang ibahagi ang iyong salita. At nawa Panginoon ay patuloy po kami makinabang at makakuha po kami ng pinakaaral upang ito'y may apply namin sa aming pong pamumuhay. Tawarin kami sa pong mga pagkukulang pagkakasala. Ito lamang po namin nagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sa pagpapatuloy po ng verse 23 and 24, sabi po dito, at ikinamanit na mainang sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae
ay nagingalo. Ipinamamanhid ko sa iyo na ikaw ay pumaron at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya ay gumaling at mabuhay. At siya ay sumama sa kanya at sinundan siya ng lubang maraming tao at siya ay sinisiksik nila. So, ito yung dahilan ni Haring Ayron. Sabi niya, ang aking anak ay naghihingalo. Ibig sabihin talagang malapit na mamatay. 50-50 na yung buhay ng bata. Ang sabi niya, gusto ko na ikaw ay pumunta sa aming tahanan at ipatong mo ang iyong kamay upang manimbalik ang kanyang kalakasan. Ayan. So, urgency po yun mga kapatid. Urgent po. Ibig sabihin, nandoon na sila sa point na talagang nakikiusap yung pinuno. Nako, so ano po yung nakakuha natin lesson dito? So sa akin po, pagdating sa harapan ng Panginoon, wala pong posisyon. Lahat po talaga ng tao nangangailangan ng Diyos. Na kahit sabihin natin na makapangyarihan ka, o malaking impluwensya meron ka, pero pagdating ng panahon na ikaw ay dumadanas sa matinding pagsubok, wala kang ibang tatawagin kundi ang Diyos. Amen. So alam niyo po mga kapatid, meron po isang kwento na isang magaling na piloto. Hindi ko alam po ito po yung napakinggan niyo. Isang magaling na piloto na habang siya'y naglalayag, naubusan ng gas yung kanyang kinasakyan ng aeroplano. So nung siya ay mahuhulog na, siya ay nanalangin sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako, at kapag ako naligtas mo, hindi na kita gagambalain ka. So anong nangyari? Namatay ko siya. So anong dahilan? Bakit hindi siya pinakinggan ng Panginoon? Ang pagtawag ko sa Panginoon, mga kapatid, hindi ko kailan-kailangan lang. Kundi ito ay isang commitment sa Panginoon na kahit ikaw ay dumadanas ng maganda sa iyong buhay o masama, patuloy ka pa rin tumawag sa Kanya. Ano po? So kagaya ng piloto, sabi niya, pag niligtas mo ko, hindi na kita gagambalain, hindi na ako nanalangin sa iyo. Pero hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ginagambala natin siya sa pamagitan ng panalangin at pagtawag sa Kanya. Kasi yun ang dahilan upang maging matibay po yung ating pananampalataya. Kasi kung wala po tayong tinatawag na Diyos, wala po tayong pinaniniwalaang pananampalataya. Ako mga kapatid, nakikita niyo po ba ang Diyos? Nakikita niyo po ang Diyos? Hindi. Pero naniniwala tayong may Diyos. Amen po. So ganun ang paniniwala hindi ngayon. Kausap niya ang ating Panginoon at naniniwala siya na gagaling yung kanyang anak. So may pananampalataya po ba yung lalaki ito? Wala. Meron. Kasi noong una pa lang, pagbaba pa lang sa daon ni Kristo, sinalubong na agad siya ni Ayron. At siya ng patira pa, ibig sabihin, lumulod talaga siya na nakikiusap na pagalingin yung kanyang anak. Ayan. So sa pagpapatuloy po mga kapatid, sa verse 25 to 28, at isang babae na may 12 taon na inaagasan, sabi, dinudugo. Ayan. At siya'y napahirapan ng maraming bagay ng mga magagamot at nabubul na niya lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumuluba siya. Sabi, may mapahirap ang babae, lahat ng kanyang ari-arian, binuhos na niya doon sa mga magagamot para mapagaling siya. Pero kahit kaunti lang daw na lunas, wala daw nasumpuhan, lalo pa daw lumupa. Ayan po yung kalagayan niya. And sabi sa verse 27, na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at iniupo ang kanyang damit. Sabihin, sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Ayan, sabihin, first time niya marinig, yung pangalang Jesus, nung nagkakagulo na yung maraming tao, talagang kalat na doon sa bayan na yun.
na dumating si Kristo. Talagang yung mga tao nagipagsiksikan para man lamang mahipo ang ating Panginoon. Pero sabi ng bleeding woman, kapag nahipo ko man lamang yung kanyang laylayan, sa ibang term, yung kanyang damit, ay gagaling ako. Ayan. So sa kabila po na urgency, ay mayroon pong emergency. Ano po? Ito pong bleeding woman, ano nga po? 12 years na po siyang dinudugo. Yung anak po ni Jairo, 12 years old. So, ibig sabihin po mga kapatid, simula sa pagkasilang na anak ni Jairo, simula ng kalbaryo na dinadanas ng bleeding woman. So, 12 years na siya ay nagkaroon ng sakit na talagang nagdudugo siya. And 12 years old yung batang naghihingalo. Ayan. So, simula sa pagkasilang ng bata, simula ng kalbaryo ng babae. So, nung napakinggan niya patungkol kay Kristo, sabi niya, kapag nahipo ko man lamang yung kanyang damit, ay gagaling ako. Ayan. To make story short mga kapatid, sa verse 29, ang sabi dito, at pagdakay ng ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan, na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili, na may umalis na bisa sa kanya, ibig sabihin, may lumabas na kapangyarihan sa kanyang katawan. At pagdakay, umihig sa karamihan at nagsabi, sino ang umipo sa aking mga damit? At sinabi sa kanya ng mga alagad, nakikita mong sinisisik ka ng karamihan. At sasabihin mo, sino ang umipo sa akin? At luminap siya sa palibot upang makita siya na gumawa ng bagay nito. And verse 33, ngunit ang babae na natatakot at nangamatay, palibasa niya nalaman ang sa kanya'y nangyari. Lumapit at nagpakirata sa harap niya at sinabi sa kanya ang iyong matotohanan. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa iyong sa salot mo. Ayan. So kung bakit kung papansin mga kapatid, nung pagkahipo ng babae, nung pagkahawak doon sa damit ni Kristo, gumaling siya. Wala pa talaga imposible sa Diyos mga kapatid. So, 12 years, nagturo sa yung babae, nung napakinggan niya lamang ang pangalan ng Panginoon at naniwala siya na siya'y gagaling, pag inipo niya yung damit ng Panginoon, kara-kara siyang gumaling. Wala pong lunas ng gamot na binigay sa kanya ang ating Panginoon, kundi ang pananampalataya niya lamang ang nagpagaling sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, kung mayroon kang trangkaso, hindi sagot yung bayad mo para ikaw ay gumaling, kundi yung pananampalataya mo sa ating Panginoon na ikaw ay gagaling. Kasi pansinin niyo po mga kapatid, kapag yung mindset ng isang tao ay positive na siya gagaling siya. Pero pag iniisip mo magkakasakit ka, negative ang iyong kaisipan, magkakasakit ka. So itong babae, naging positive yung kanya mind. So naniwala siya na siya gagaling. So nung paghipo niya doon sa damit natin Panginoon, doon niya na-realize na lahat ng meron siya ay walang paginabang sa kanya, kundi ang pananampalataya ang malaking pakinabang sa kanya. So, pasilipin natin mga kapatid, kung ating titignan ang ating sitwasyon, napakasagana natin sa pagpapala na binibigay ng Panginoon sa atin. Talagang sa loob ng isang linggo, hindi ikaw maaaring kumain sa loob ng isang araw na 2 beses o 1 beses lamang sa isang araw. Hindi, 3 beses. Pero minsan 4, 5. Kasi natin, sobrang magbigay ang pagpapala ng Diyos sa atin. Pero kung
minsan gagamitin natin yung ating mga kayamanan, mga kapangyarihan. Hindi yun ang sagot para gumaling ka sa iyong mga karamdaman, kundi yung pananampalatayang pinanghahawakan mo ay Kristo. Yes, mga kapatid, meron tayong doktor, meron po tayong nurse, meron pong tumutulong sa atin. Pero lahat po ng iyon, bagamat sila ang ginagamit din na instrumento ng ating Panginoon. Pero ang gusto makita sa atin ng Panginoon, kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya. Magkaroon tayo ng personal na commitment sa ating Panginoon. Kasi lahat po ng ginagamit ng Panginoon, yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga tumutulong para sa yung mga sakit, meron din silang personal na commitment sa Diyos. So, ganun din po tayo mapagay. Kung hindi ka doktor, kung hindi ka nurse, meron din tayong personal na commitment sa ating Panginoon. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin. At naniniwala po tayo mga kapatid, na kahit hindi natin nakikita si Kristo, naniniwala tayo na pinapagaling na tayo sa ating mga karamdaman. Amen? Amen mga kapatid. Ako po ay isang 3 araw nagkatrangkaso. Hindi sa pag-ano mga kapatid. 3 araw nagkatrangkaso. Hindi po ako nag-take ng mga gamot. Inuubo ako, umiinom pa rin ako ng malamig na tubig. Ayan, so yun lang talaga. Inom lang ako ng malamig na tubig. Pray, ganyan. Sabi ko, ay Panginoon, pagalingin mo ako ako. Pero gumaling po ang mga kapatid na hindi po nagtitig. At sa amin pong pagkakano po mga kapatid, o nagkatrangkaso na wala na akong panlasa. Mga sa umaga nagkatrangkaso, nung gabi nagkapanlasa ako. So parang tuloy-tuloy na siya na talagang ako ay hindi sumobra sa payat. Kasi pag kayo nagkatrangkaso, walang gana kumain. Kaya ako'y naging matapang mga kapatid. Pero di alata, kasi nga talaga